Sumasakit na ba ang likod mo sa pag-iisip pa lang ng pagbunot ng damo? O kumikirot na rin ba ang mga tuhod mo sa pag-alaala ng matagal na pagkakaupo sa hardin? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang paghahardin ay hindi dapat maging pahirap, kundi isang lugar ng pahinga na nagbibigay hindi lang ng ani, kundi pati na rin ng kasiyahan? Ngayon, tatalakayin natin ang 7 napakagaling at simpleng paraan para gawing mas komportable at mas madali ang inyong mga gulayan. At nangangako ako na ang ilan sa mga ideyang ito ay magpapabago sa inyong pananaw sa inyong hardin. Alalahanin ang klasikong tanawin, ang malawak na patatas na taniman, o ang walang katapusang hanay ng mga gulayan na kailangan mong bunutin ng damo habang halos nakasayad ang ulo sa lupa. Ang imaheng ito ay nakaukit na sa ating isipan. Para sa maraming henerasyon, ang paghahardin ay naging kasing kahulugan ng matinding pisikal na pagtatrabaho. Pero, nagbabago na ang panahon. Ang modernong paghahardin ay hindi na tungkol sa pagod at hirap, kundi sa matalinong diskarte. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang sistema na magtitipid sa iyong lakas at oras sa halip na ubusin ito. Kaya simulan na nating buuin ang hardin ng iyong mga pangarap. Kaya simulan natin sa pinakaimportante. Ang tip numero 1 na talagang magpapabago sa pananaw mo sa paghahardin ay ang tamang taas. Kalimutan mo na ang matagal na pagyuko o paggapang sa lupa. Pinag-uusapan natin dito ang tinatawag na raised garden beds or nakataas na kamanggulay. Ano nga ba ito? Napakasimple pero epektibo. Sa madaling salita, ito ay parang isang kahon o anumang uri ng harang na inilalagay mo mismo sa lupa at saka mo pupunuin ng masaganang lupa. Ang taas nito ay pwedeng iba-iba, mula 20 sentimetro hanggang sa level ng iyong baywang. Isipin mo na parang may personal kang mesa ng hardin na hindi mo na kailangan yumuko ng sobra. Ang pangunahing benepisyo, syempre, ay ang iyong kalusugan at kaginhawaan. Sa pagtatrabaho sa mga nakataas na kama, halos hindi mo na kailangang yumuko. Pagtanim, paglilinis ng damo, pag-aani, lahat ng prosesong ito ay nagiging mas madali ng napakadami. Ang iyong mga tuhod at balakang ay magpapasalamat sa iyo ng malaki. Ito ay perpektong solusyon hindi lamang para sa mga nakatatandang hardinero, kundi para din sa sino mang gustong makatipid ng lakas para sa pagpapahinga sa hardin at hindi lang para sa pagtatrabaho dito. Pero ang kaginhawaan ay simula pa lang. Sa mga ganitong kama, ikaw mismo ang lumilikha ng perpektong lupa. Hindi mo na kailangang makipagbuno sa lupang putik o buhangin na kasama ng iyong lote. Basta't maglalagay ka lang ng dekalidad na lupa, compost, at idadagdag ang mga tamang pataba. Masaya ang mga halaman sa ganyang uri ng lupa, kaya naman mas marami at mas sagana ang magiging ani mo. Mayroon pa itong isang mahalagang bentahe. Ang lupa sa mga nakataas na kama ay mas mabilis uminit pagdating ng tagsibol. Ibig sabihin, mas maaga kang makakapagtanim kaysa sa iyong mga kapitbahay at ikaw ang unang makakatikim ng sariwang labanos o gulay. Dagdag pa, nagbibigay ang mga matataas na kahon na ito ng mahusay na drainage. Hindi kailanman maghihirap ang ugat ng halaman sa pagkaipon ng tubig matapos ang malakas na pag-ulan. At huwag nating kalimutan ang kagandahan. Ang malinis at maayos na mga kama ay agad na nagpapaganda sa anumang hardin, ginagawa itong mas estilo at kaaya-aya. Maaari mo itong gawin mula sa kahit anong material, tabla, semento, metal, ladrillo, o kahit pa mga handa ng plastic modules. Ang pagpipilian ay nakasalalay lamang sa iyong panlasa at budget. Sa esensya, ang raised garden bed ay ang iyong sariling paraiso sa paghahardin sa maliit na sukat. Maginhawa, masagana ang ani at maganda. Kasunod nito
at direktang may kaugnayan sa kaginhawaan ay ang tamang lapad ng inyong kamang o taniman. Dito, may gintong patakaran na hindi dapat malimutan. Dapat madali ninyong maabot ang gitna ng kamang mula sa magkabilang gilid nang hindi kailangan lumuhod o apakan ang lupa. Bakit napakahalaga nito? Una, kapag inyong inaapakan ang lupa, lubos itong sumisiksik. Ang siksik na lupa ay kaaway ng ugat ng halaman. Nahihirapan ang mga ugat huminga, kumuha ng tubig at sustansiya. Bunga nito, humihina ang paglago ng halaman, mas madalas silang magkasakit at nababawasan ng ani. Kaya, sa bawat pagkakataong inaabot ninyo ang damo at kailangan ninyong sumandal sa lupa, hindi ninyo namamalayan na sinisira ninyo ang inyong mga tanim. Ikalawa, ito ay para sa inyong sariling kaginhawaan at kalinisan. Aminin, mas masarap magtrabaho habang nakatayo sa malinis na daanan kaysa magbalanse sa gilid ng kamang o madumihan ng damit sa pagtapak sa lupa. Kaya, ano nga ba ang ideal na lapad? Kadalasan, ito ay nasa pagitan ng 50 hanggang 120 sentimetro. Para malaman ang inyong ideal na lapad, subukan lang ito. Tumayo sa daanan at iunat ang inyong kamay. Ang distansya na madali ninyong maabot at walang kahirapang magawa ang isang bagay tulad ng pagbunot ng damo ay kalahati ng inyong ideal na lapad ng kamang. Kung ang kamang ay madaling maabot mula sa magkabilidang gilid, imultiply lang ang distansya na iyon sa dalawa. Ngunit kung ito ay nakasandal sa bakod o pader, hindi dapat lumampas ang lapad nito sa haba ng inyong nakaunat na braso. Maaaring isipin na isang maliit na detalye lamang ito, ngunit ang ganitong mga detalye ang nagpapalit sa pang-araw-araw na pag-aalaga ng hardin mula sa nakakapagod na tungkulin tungo sa isang madali at kasiyasyang gawain. Magugulat kayo kung gaano kalaki ang mababawas sa inyong oras at lakas sa pagbunot ng damo at pag-ani kapag hindi na ninyo kailangang mag-unat ng husto o magkunot. Ang tamang lapad ng kamang ay isang simple, ngunit napakabisang hakbang tungo sa hardin ng inyong pangarap. Ngayong napag-usapan na natin ang taas at lapad, pag-usapan naman natin ang nagbibigay hugis at katangian sa taniman. Ito ang ikatlong paraan para mas maging komportable ang iyong gulayan, ang paggamit ng tama at matibay na mga border or bakod. Marami ang nag-iisip na ang mga border ay pampalamuti lang. Totoo, nakakaganda at nakakapaglinis nga ng gulayan ang maayos na mga bakod. Pero mas mahalaga ang kanilang functional na papel. Una sa lahat, ang mga border ay parang iyong matibay na kuta. Malinaw nilang inihihiwalay ang mayabong at inaalaga ang lupa ng taniman mula sa daanan. Ibig sabihin, mas mahihirapan ang mga damo mula sa gilid na makapasok sa iyong mga gulay at halaman. Nagiging pisikal na harang ang mga border sa kanilang daan, kaya malaki ang mababawas sa oras mo sa pagbubunot ng damo. Ikalawa, hinahawakan ng mga bakod ang mahalagang lupa para hindi ito kumalat. Kung wala ang mga ito, pagkatapos ng bawat malakas na ulan o masaganang pagdidilig, hindi maiiwasang maagnas at kakalat ang lupa sa mga daanan. Kasama ng lupa, nahuhugasan din ang mga sustansya na kailangan ng iyong mga halaman. Sa tulong ng mga border, ang lahat ng mayabong na lupa at lahat ng nilagay mong pataba ay nananatili kung saan sila nararapat, sa ugat ng halaman. Ang ikatlo at mahalagang punto ay ang kaginhawaan sa pag-aalaga. Ang mga gilid ng taniman na pinatibay ng mga border ay hindi guguho kahit masagi mo ng paa o gamit sa paghahalaman. Sa matibay na border, pwede ka pangang umupo saglit para magpahinga o maglagay ng maliit na basket para sa mga damo o ani. Mula saan ba pwedeng gawin ang mga kamangha-manghang bakod na ito? Napakaraming opsyon. Ang pinakapopular at eco-friendly
ay, siyempre, kahoy, mga tabla, troso, o kahit mga scrap wood. Lahat ay magagamit. Ang mahalaga, gamutin ang kahoy ng espesyal na solusyon para hindi ito mabulok dahil sa halumigmig. Isa pang matibay na option ay ang fiber cement board o mga sementong tabla. Hindi ito nabubulok, hindi takot sa tubig, at tumatagal ng dekada. Ginagamit din ang metal, ladrilyo, natural na bato, o ready-made na plastic at metal na bakod na inililibing lang sa lupa. Ang tamang pagpili ng mga border ay isang puhunan na maraming beses magbubunga. Isang beses mo lang igugugo lang iyong oras at lakas. Pagkatapos ay taon-taon mong masisiyahan ang malinis na daanan, kaunting pagbubunot ng damo, at ang maayos at inaalagaang hitsura ng iyong gulayan. Naayos na natin ang mga taniman, pero paano naman ang espasyo sa pagitan nila? Ang ikaapat na paraan na madalas nating hindi napapansin ay ang paggawa ng matatalinong daanan. Maniwala ka, ang nasa pagitan ng iyong mga tanim ay kasing halaga ng kung ano ang nasa mismong taniman. Alalahanin mo ang tipikal na hardin pagkatapos ng ulan. Putik, tubig na nakabaha, madulas na lupa na kumakapit sa sapatos at kumakalat sa buong bakuran, at kalaunan ay pumapasok pa sa loob ng bahay. Hindi ayang tanawin, hindi ba? Idagdag pa rito ang walang katapusang pakikipaglaban sa damo na patuloy na tumutubo sa mga daanan, na umaaksaya ng maraming oras at lakas. Ang matatalinong daanan ang solusyon sa lahat ng problemang ito, minsan at magpakailanman. Ang pangunahing layunin nila ay ang magbigay ng malinis at madaling daanan patungo sa mga taniman sa anumang panahon. Dapat ay madali kang makapunta sa iyong mga halaman kahit pagkatapos ng malakas na ulan nang hindi nababahiran ng putik ang iyong mga paa. Kaya, paano nga ba dapat ang mga daanan na ito? Una sa lahat, dapat ay sapat ang lapad. Ang pinakamababang komportabling lapad ay humigit kumulang 50 sa 6 na sentimetro. Sapat na ito para makadaan ng maluwag. Ngunit kung plano mong gumamit ng kariton sa hardin, gawing mas malapad ang mga daanan, 7 sa 6 sentimetro, para madaling makadaan. Pangalawa, kailangan itong takpan ng anumang material. At dito, walang limitasyon ang iyong imahinasyon. Ang pinakasimple at pinakamura na option ay ang paglalagay ng mulch sa mga daanan. Para dito, pwedeng gamitin ng sawdust, wood chips, pinutol na damo, o kahit lumang karton. Ang ganitong patong ay pipigil sa pagtubo ng damo at sasagap ng labis na tubig. Ang mas matibay at permanenteng solusyon ay ang paglalagay ng nakapirming takip sa lupa. Pwedeng tabunan ng mga daanan ng graba, durog na bato o buhangin. Pwede ring lagyan ng paving blocks, ladrilyo, pinutol na kahoy, o mga espesyal na garden tiles. Oo, mangangailangan ito ng paunang puhunan, pero sa matagal na panahon, magkakaroon ka ng malinis, tuyo, at komportabling daanan. Isipin mo, lalabas ka sa hardin pagkatapos ng ulan at sa ilalim ng iyong mga paa ay tuyo at malinis na tile, o kaya naman ay kaaya-ayang wood chips. Walang putik, walang pagod sa pagtanggal ng damo sa mga daanan. Ang pag-aalaga sa hardin ay magiging mas nakakatuwa at mas madali. Ang matatalinong daanan ay hindi luho, kundi isang napakahalagang elemento para sa komportable at maayos na paghahardin. Ngayon, dumako na tayo sa ikalimang sikreto na makakatipid sa iyo ng napakaraming oras. Ito ay ang matalinong pagdidilig, ang pagbubuhat ng mabibigat na pandilig, o ang pagkalas ng mahabang hose na palaging sumisira sa mga bagong tanim ay parang ehersisyo na para sa mga pinakamatitibay. Pero, bakit mo papahihirapan ang sarili kung may mas madali namang paraan? Ang tinutukoy natin ay ang mga automatic o semi-automatic na sistema ng pagdidilig. At ang hari sa lahat ng ito ay ang drip irrigation o patubig na patak-patak. Maaaring tunog komplikado,
at magastos. Pero sa totoo lang, hindi naman. Ngayon, marami nang mabibiling ready-to-install na set para sa drip irrigation sa merkado na napakadaling buuin ng sarili. Parang larong Lego. Paano ito gumagana? Sa mga taniman, inilalatag ang mga espesyal na tubo o drip tape na may maliliit na butas, mga dripper o emitter. Ang tubig mula sa mga ito ay dahan-dahang lumalabas, patak-patak, direkta sa mismong ugat ng bawat halaman. Dahil dito, walang malalaking putik, walang nasasayang na tubig, at walang matigas na lupa sa ibabaw. Ano ang mga pangunahing benepisyo nito? Una sa lahat, ito ay nakakatipid ng malaking oras at pagod. Bubuksan mo lang ang isang gripo at didiligan na ang buong taniman mo ng kusa. At kung maglalagay ka pa ng simpleng timer sa sistema, automatikong bubukas at mamamatay ang pagdidilig ayon sa nakatakdang schedule. Kaya, maaari kang umalis ng ilang araw nang walang alala dahil alam mong hindi mauubusan ng tubig ang iyong mga halaman. Pangalawa, malaki ang matitipid mo sa tubig. Sa karaniwang pagdidilig gamit ang pandilig o hose, malaking bahagi ng tubig ang sumisingaw o umaagos lang. Pero ang drip system ay direktang naghahatid ng tubig sa ugat ng halaman, binabawasan ang pagkonsumo ng tubig ng 5 hanggang 70%. Ito ay kapaki-pakinabang hindi lang sa iyong bulsa, kundi pati na rin sa kalikasan. Pangatlo, ito ay benepisyo para sa mismong mga halaman. Nananatiling tuyo ang kanilang mga dahon na nakakapagpababa ng panganib ng fungal diseases tulad ng Phytophthora sa mga kamatis. Hindi rin tumitigas ang lupa, nananatili itong buhaghag at mahangin. Higit pa rito, sa pamamagitan ng drip irrigation system, maaari ding maglagay ng liquid fertilizers na direktang pupunta sa mga halaman kasama ng tubig. Ang paggawa ng drip irrigation system ay isa sa pinakamatalinong hakbang para magkaroon ng hardin na pangpahinga. Minsan ka lang gagastos ng kaunting oras sa pag-install at pagkatapos, sa buong season ay mag-e-enjoy ka na sa mas maraming libreng oras, malulusog na halaman at napakagandang ani. Ang ika-anim na teknik na itinuturing ng mga batikang hardinero na halos sa lamang ka ay ang pagmamalts. Kung hindi pa ninyo ginagamit ang pamamaraang ito, maghanda kayong mamangha kung gaano kasimple ang buhay ninyo sa hardin. Ang pagmamalts, sa madaling sabi, ay ang pagtatakip ng lupa sa paligid ng mga halaman gamit ang anumang angkop na materyales. Ano ang maidudulot nito? Una sa lahat, at ito ang pinakamahalaga, ang malts ay ang pinakamagaling na panlaban sa mga damo. Ang makapal na patong ng organikong materyales na may kapal na bimbat sa 10 sentimetro ay hindi lang pinapayagan na tumubo ang mga buto ng damo dahil inaharangan nito ang liwanag. Halos hindi ninyo na kailangan magbunot ng damo sa inyong mga taniman. Isipin na lang ninyo kung gaano karaming oras at lakas ang matitipid ninyo. Pangalawa, ang mulch ay parang kumot para sa inyong lupa. Pinoprotektahan nito ang lupa mula sa pagkatuyo sa ilalim ng matinding sikat ng araw at napananatili ang mahalagang halumigmig. Ibig sabihin, mas bibihira na lang ninyong kailangan diligan ang inyong mga taniman. Kasabay nito, pinoprotektahan din nito ang lupa mula sa sobrang init tuwing tag-init at mula sa sobrang lamig sa mga gabing malamig na lumilikha ng pinakakomportabling kondisyon para sa mga ugat. Ang ikatlong napakalaking benepisyo ay ang pagpapabuti ng mulch sa istruktura ng lupa. Ang organikong mulch, tulad ng pinutol na damo, dayami, pinagplanuhan o compost, ay dahan-dahang nabubulok sa paglipas ng panahon. Pinoproseso ito ng mga uod sa lupa at mikroorganismo na ginagawang napakahalagang humus. Ang inyong lupa ay nagiging mas buhaghag taon-taon, mas mataba, at mas buhay
At lahat ng ito nang walang karagdagang pagsisikap mula sa inyo. Bukod pa rito, pinoprotektahan ng mulch ang inyong mga bunga mula sa putik. Ang strawberries, zucchini, pipino na nakahiga sa patong ng malinis na dayami o damo ay nananatiling malinis kahit pagkatapos ng malakas na ulan. Ito ay nagpapababa ng panganib ng kanilang pagkabulok at nagpapaganda sa hitsura ng inyong ani. Ano-ano ang maaaring gamiting mulch? Halos anumang organikong materyales, pinutol at pinatuyong damo sa damuhan, dayami, pinatuyong damo, hay, dinurog na balat ng puno, kahoy na chip, nalaglag na dahon, karayom ng pino, at maging lumang dyaryo o karton. Ang pangunahing patakaran ay ang patong ay dapat sapat na makapal upang hindi makapasok ang liwanag. Ang pagmamalts ay isang napakatalinong simple at ganap na ekolohikal na paraan upang malutas agad ang ilang problema. Pagbawas sa pagdidilig, pagkalimot sa pagbubunot ng damo, at patuloy na pagpapabuti sa pagiging mataba ng lupa. Ito ay isang tunay na regalo para sa sino mang nais makakuha ng pinakamataas na resulta mula sa kanilang hardin sa pinakamabahabang pagsisikap. At narito na nga ang pinakakapan na panabik na bahagi. Ang bawat isa sa mga payong ito ay maganda ng hiwalay, ngunit ang tunay na mahika, ang tunay na pagbabago sa pagtingin mo sa paghahalaman ay mangyayari kapag pinagsama-sama mo ang mga ito. Isipin mo lang sandali. Nilalapitan mo ang iyong mataas na kama na perpekto ang lapad. Hindi mo na kailangang yumukod ng todo. Hindi gumuguho ang lupa dahil sa matitibay at magagandang gilid. Naglalakad ka sa malinis at may mulch na daanan, hindi sa putik. Ang pagdidilig ay automatikong bumubukas sa tulong ng timer at sa ilalim ng makapal na organikong pataba ay halos wala kang makikitang damo. Hindi na ito ang karaniwang hardin na nakasanayan natin. Ito ang iyong personal, maginhawa at halos autonomong ekosistema na gumagana para sa iyo, hindi ikaw ang magpapagod para dito. Ito ang pangunahing pagbabago. Binabago natin ang mismong konsepto ng paghahalaman mula sa walang katapusang pagod at pakikipaglaban tungo sa matalino at masarap na pakikipagtulungan sa kalikasan. Ang pagpapaganda at pagpapaginhawa ng hardin ay hindi tanda ng katamaran kundi ng sentido komon at paggalang sa iyong sariling oras at kalusugan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito para sa iyo, paki-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi mo makaligtaan ang iba pang mga ideya para sa iyong hardin. Ano naman ang mga diskarte o on tricks na ginagamit mo para mas maging maginhawa ang iyong hardin o alin sa mga payo namin ang gusto mong subukan agad? Ibahagi sa comment section. Gusto naming basahin ang inyong mga tugon.